palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! 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 Sige po! Palakpak! Para sa Diyos. Para sa Diyos po yan. Hallelujah! Tayo po ay nagagalak. Dahil tayo po ay nagagalak, nasa bahay po tayo ng Panginoon ngayong umagang ito. At buti na lang, hindi pa gaanong maulan. Praise the Lord! Kaya nga po, diba sabi po ng Haring David, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Yung po nagagalak na nandito sa bahay ng Panginoon, bigyan muli ng isa pang papuring palakpak ang Diyos. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! So tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating serye patungkol po sa pananalangin. So, kamusta na po ang ating mga prayer life? Gaya po ng ating pinag-aralan last Sunday. Yung pong, di ba pinag-aral natin? Yung pong tema natin sa buong June na June. Yung pong kahalagaan ng pananalangin. The importance of prayer. Pag tayo po talaga'y naniniwalang mahalaga, importante ang pananalangin sa ating mga buhay, lagi po yung magiging kakambal ng ating mga buhay, the importance of prayer. Dahil po bilang isang mananampalataya, ang Kristiyano po na walang pananalangin ay para siyang nabubuhay na hindi humihinga. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Sabi po ni Martin Luther, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Kaya nga po, ganito po kaimportante ang pananalangin, kakambal po yan ng ating pagiging Kristiyano. At kung niyo pong naalala yung ating pinag-usapan last Sunday, kung remember pa nyo, ano ba yung pinag-usapan po natin? Prayer? Yan, sige, yan, pipaida na po. Prayer builds intimacy with God. Ito pala ang isang kahalagaan ng pananalangin. It builds intimacy with God. Gaya po ng ating pinag-aralan last Sunday, prayer is the primary way. Prayer is the primary way believers cultivate a deep personal relationship with their Creator. Wow! Prayer po is the primary way believers cultivate a deep personal relationship with their Creator. Kaya nga po, bagong topic na naman po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito patungkol po sa pananalangin. Dahil nga patungkol sa pananalangin, tayo muna po ay manalangin. Salamat po. Dakilang Diyos, muli sa umagang ito, kami po ay muli dito lahat para manambahan, purihin ang iyong dakilang pangalan na wala kaming ibang may tataas kasama po ng iyong lingkod na gagamitin maliban sa iyong dakila, makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Aming pong dalangin patuloy ang pagkilos, ang pagsama ng iyong presensya sa aming kalagitnaan sa umagang ito, sa bawat sulok ng puso ng iyong mga anak, may iyong bawat mananampalataya, kasama po ng aming mga naka-online, ng aming mga bisita, na ang iyong mga salita ay magdala ng kapangyarihan sa aming mga buhay upang lalabas kami ng bahay, sambahang ito, bahay dalanginan ito, nang meron pong dalang bagong tibay, pananampalataya, bagong ang taas ng pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa iyong makatamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dali po natin ating topic pong pag-usapan ngayong umagang ito. Prayer brings peace in times of anxiety. So, ano po yung mga anxiety nyo? Meron ba kayong inaalala? Pag uwi ko kaya, hindi kaya kinain ng pusa ang aking mga nilutong. Pag uwi ko kaya, andun pa kaya yung bahay ko? Mga anxiety, worry, medyo lagi po itong magkasama. Pero of course, meron pong mas malalim na kahulugan po itong ating pag-usapan patungkol po sa anxiety. Kasi po ito pong anxiety is your body a natural reaction. Yung pong anxiety talagang natural reaction po yan ng stress.
involving feeling of fear. Involving feeling of fear, worry or apprehension. Yan ko niya basan. Malatiya po ka rin. Okay, anxiety is your body's natural reaction to stress involving feeling of fear, worry, or apprehension about what is to come. Ala pa man, wala pa man. Meron ka ng, ano kaya ang mangyayari? 10 years from now, nag-aalala ka na kung ano ang mangyayari. Parang ganun po, of what is to come. While occasional anxiety is normal, sabi nga po, darating yung mga anxiety. Normal po yan. However, normal part of life. However, ito pong, pag yung pong anxiety talagang pinagtagal yan, nagtatagal sa atin, ito pong persistent or overwhelming anxiety can interfere with daily activities and may indicate an anxiety disorder. Papunta po sa depression. Ayan, kaya nga po, pag-aaralan po natin kung paano po tayo talagang talagang mananagumpay dito po sa ating pag-uusapan ng patungkol po sa anxiety. Anxiety triggers a sustained fight or flight. Fight or flight. Pinagdagan pa nga po ng ating pastoron kahapon sa aming sa Biyernes, fight, flow. Pag meron kang anxiety, parang instead of fight or flight, magpo-flow, survival response that releases a flood. Di po flood control niya. A flood of stress. Flood of stress, hormones like cortisol and adrenaline. Over time, ito po, this chronic activation causes widespread. Ito po ang ibibigay ng anxiety. Widespread physical, psychological, and behavioral wear and tear across the entire body. Anxiety. Ang dami pa lang, Ang dami pa lang. So, bisa kayo pa mag-anxiety? Dagdagan po natin. Bigyan pa natin ng mas madiin kung ano po talaga ang nagiging cause ng anxiety pag talaga po yan ay pinagtagal. Nagbibigay po niyang cardiovascular strain. Yung pong yung po siya, pag nag-anxiety ka na, kakabog ng kabog. Wala pa man, meron kang kabog-kabog sa puso na hindi mo maintindihan bakit kabog ng kabog kasi meron pong dulot yan ng anxiety. Digestive disruption. Kayo po ang nakakalam, baka ina po mag-complain ng atyan yung yan o baka hindi pa kayo nag-almusal. Pareho ko. Anyway, respiratory issues. Ayan po. Immune suppression. Musculoskeletal pain. Sa physical pa lang yan. Psychological. Cognitive effects. Mental fatigue. Anxiety. Pagod na yung utak ko sa kaisip. Kasi nga, wala pa naman naisip ka ng isip. Kaya talagang mapapagod yung utak mo. Mamulikat ka utak. Impaired concentration. Mawawala ka po sa concentration. Emotional exhaustion. Dagdagan pa natin. Behavioral naman. Severe, pag talagang merong anxiety, magkaroon po kayo ng severe isolation. Parang nag-isya ka na lang, parang wala nang may pakialam sa iyo, strained relationship, pati po yung relationship natin naapektuhan, reduced performance. Kung nagtatrabaho ka man sa trabaho dahil sa anxiety ka, hindi ka makapag-concentrate sa trabaho, namamali, napapalpak yung trabaho, nagiging irritable ng dahil po sa anxiety. Paano po tayo talagang ano po ang tinuturo ng salita ng Diyos para po ito pong anxiety na ito ay talagang mapanagumpayan natin? Nandun po sa pag-uusapan natin, prayer. Kaya nga po, the importance of prayer. Prayer brings peace in times of anxiety. Yung pala yung prayer. Kaya nga po, napaka-importante mo na. Kaya nga,
kaambal po ng ating pagiging mananampalataya, ang pananalangin. John 14:27, nagsabi po ng salita ng Diyos, "Peace I live with you. My peace I give you." Ito pala, pag tayo po ay nanalangin, ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Shalom, peace. Peace I live with you. My peace I gave you. Ito pong time na ito, malapit na pong umalis ang Panginoon. Kaya nga po, nagbibilang siya sa kanyang mga disciples na iiwanan sila ng kapayapaan. I give you, I live with you. Na alam po natin, nang sa po'y umalis, aalis ako pero iiwanan ko kayo ng makakasama ang Santo Espiritu, ang pinangako po ng Diyos na makakasama ng mga disciples kahit tayo po, mga mananampalataya, kasama natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. I do not give to you as the world gives. Ang binibigay po ng mundo ay panandaliang kapayapaan lang. Kaya nga po yung mga iba, pag na-worry, nag-anxiety, di ba? Sa drugs, kahit yung pong paninigarilyo, ang sabi po nila talagang pag-worry ka, ewan ko po kung totoo, pero parang noon po kasi, nung kami po ay maninigarilyo pa, naranasan ko po manigarilyo. Talagang, bala mo, para bagang nagbibigay ng kapayapaan. Di ba? Yung pong, inako magtas gamat, kalupa na kayo pong, para bagang merong, yung pong hindi naranasang manigarilyo, yun nasusubukan. wala po talaga doon. Ang ibig po sabihin, panandalian lang. Yung pong alak, di ba? Maglalasing ka. Tapos, akala mo, nagkaroon ka ng kapayapaan. Kinabukasan, may rago ka problema. Di ba? At ika nga hangover. And many more problems after that. Akala po, ito po ang binibigay ng mundo. Peace. Akala mo, payapa ka, punta ka doon sa mga party. Pero pagkatapos ng party, andun pa rin. Kaya nga, Diyos lamang ang pwede pong panggalingan ng tunay na kapayapaan. Woo! Hallelujah! Kaya nga, ang sabi po ng salita, I do not give to you as the world gives. At hindi po sinabi ng Diyos dito, I will not let your heart be troubled. Hindi po ganito ang pagkasulat. I will not let your heart be troubled. Ang ibig po sabihin, tayo po ang talagang magtitiwala sa Diyos. Gagawang magtiwala sa Diyos, manalangin sa Diyos. Dahil ang sabi po niya, I do not give to you as the world gives. Do not let your heart. Tayo po, do not let your heart be troubled. Huwag po nating hayaan yung ating mga ating buhay, ng ating mga puso. Mag-alala. Pupunta po yan ng anxiety. Kaya nga po, do not let your heart be troubled and do not be afraid. Kaya nga po, sa atin po, ang gusto po ng Diyos, tayo po'y magtiwalang buong buo sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Ito pong kahalagaan ng pananalangin na ito, hindi po ibig sabihin, inaalis ka agad. Yung mga storm, gaya po ng ating when the ocean rise and thunderstorm. Pero po, it doesn't remove the storm, pero it anchors your heart inside it. Dahil alam pong sa gitna ng mga bagyo, kasama natin ang Diyos. Lagi po nating inaawit, di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Hallelujah! Ganyan po ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Woo! Praise the Lord. May pakanta ko yun. Praise the world. The world gives temporary calm. Jesus gives lasting peace. And prayer is how we receive it. Yun pala. Prayer is how we receive it. Kaya nga po, prayer brings peace in times of anxiety dahil when we pray, prayer refocuses your mind.
prayer refocuses your mind. Yung pong anxiety will always defocus your mind. Anxiety will always defocus your mind. Pero when we pray, prayer refocuses our mind. Ibabalik po ng ating panalangin ang ating pong pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Amen. Prayer refocuses your mind. When anxiety pulls your thought down, prayer lifts them up to God. Diba? Talagang yung pong anxiety, hihilahin kang pababa, pero when we pray, itatas po ng ating pagtitiwala. Bibigyan po tayo ng kapayapaan ng Diyos when we lift them up to God. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi ng Philippians 4 hanggang 6 to 7. Do not be anxious about anything. Kaya nga po ng ating sinasabi kanina, meron pong pagkataong mag-aalala tayo, pero inuulit-ulit po ng mga salitaan ng Diyos. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, supplication po sa ibang salin, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag daw po tayong mag-alala. Pag tayo po ay nanalangin, magpasalamat na tayo. Bakit tayo magpapasalamat? Kasi po, magpapasalamat na tayo when we pray with thanksgiving, it brings reminder how God has already answered our many prayers before. Ganyan po, with thanksgiving. With thanksgiving dahil pinapaalala po ng Diyos, tinugon ko na ang iyong mga panalangin noon pa. Kaya magpasalamat ka na. Magpasalamat na tayo ngayon dahil tutugon ng Diyos sa aking mga panalangin. Praise the Lord. With thanksgiving, present your... At ito po, pag talagang nagtiwala tayo sa Diyos, and the peace of God. And the peace of God. Kanyaman na po rin amana ng Diyos. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Na kay Kristo Jesus lang pala ang lahat ng katugunan, panggagalingan ng ating kapayapaan at manalagangpay po tayo dito po sa worry, sa mga anxieties nga. Kaya nga po, do not be anxious about everything. In every situation, wala pong pinipiling sitwasyon, maliit man o malaki, lagi po natin yang ibigay sa Diyos nang may pasasalamat sa pananalangin. Hallelujah. Yung pong panalangin na to, when we pray with thanksgiving, nagpapasalamat na tayo, binibigyan po natin ng worship. Talagang nagpupuri na tayo sa Diyos ng pasasalamat. Thanksgiving is worship. And when we worship, alam naman po natin, pag tayo nag-worship, ang Diyos, yan, kasama po natin. Dahil gustong-gusto po ng Diyos na pinapasalamatan natin siya dahil alam ng Diyos, natutuwa ang Diyos pag tayo lumalapit sa Kanya ng may pasasalamat. Now, my son is already thanksgiving. Bibigay ko sa Kanya ang Kanyang panalangin. Hallelujah. Woo! In every situation, I remember po, last Thursday, yung pong aming bunsong babae, sa kanya pong trabaho, meron po siyang throat problem. Umuubot, tapos namamaos. For 2 months, yung pong kanyang doktor, binigyan na siya ng antibiotics. Balik-balik po, nawala, tapos bumalik na naman, kaya nag-stay ng mga 2 months. So, ang sabi po ng doktor nila sa company, punta ka na sa EENT. So, pumunta po siya sa EENT, and then malayo po siya, tapos tinawagan ng mama niya, hindi po siya makahinga. Nahihirapan daw siyang humihinga. So, after mga ilang errands, pinuntahan po namin siya sa hospital. Tapos, during the check-up, long story short, sabi po ng doktor niya, hindi pwede yan sa clinic. Sabi nga ng mama niya, darling. Malapit na po kasi ang anniversary namin kaya, darling. June bride po kami, June bride.
Umiras ko rin. Nuka rin ako, merili ko. Praise the Lord. Yun nga po, sabi po ng doktor, nung tumitingin sa kanya, sabi po ng mama niya, Dok, hindi ba pwede sa clinic na lang yung gawin yan? No? Tapos meron daw gagawing sisilipin kung anong pinagagalingan ng kanyang problema. O, kailangan pala siyang dalhin sa operating room. Tapos, operating room? Kaagad? So, of course, eto operating. Anxiety, worry. Parang ganun. Anyway, nung andun na po siya, papunta sa taas, so, halika na. Pray muna tayo. Pray! Hindi naman ako mo-opera nga. Kasi operating room eh. Anyway, kahit po, sabi nga ng mama niya, kahit maliit, kahit malaki, kailangan mag-pray po tayo sa amin. So, pinag-pray ko siya, tapos after prayer, luha-luha pa siya pagkatapos ng panalangin. Tapos, long story short, pagkatapos po ng examen, minor lang pala. Kasi ang doktor pala niya, bago siya idalhin sa operating room, nag-aalala siya dahil baka hindi siya kaagad magkapangsalita dahil yung problema niya, yung mga problema ng mga teacher, yung mga manganganta, hindi naman magkanta. Mga gitara, hayaan mo. Ano natin yung mag-ipik ng gitara, kaya ang boses. Anyway, so, yun nga, sabi ng doktor, minor lang pala. Minor lang pala, so binigyan ng gamot. Ba niya may kaulini, masalay siya, Ganun po, katindi. Kahit maliit, kahit malaki, answer prayer brings peace in times of anxiety. Kaya nga, yung pong pananalain talaga, nagbibigay po yan with thanksgiving ng worship sa ating Panginoon. Kaya nga, hindi lang talaga basta peace ang bibigay po ng Diyos. Perfect. You will keep in perfect peace, ang sabi po ng Isaiah 23. 23, baligtad, 26:3. You will keep in perfect peace all who trust in you. Yung pala, all who trust. Pag tayo po ay nagtiwalang buong buo, hindi po basta peace lang, perfect peace pa ang bibigay ng Diyos sa atin. All whose thoughts are fixed on you. Yan po talagang pag nananalangin ka, kaya nga trust fix. Pag nananalangin ka, talagang dapat sa Diyos ka lang nakatuon. Pag nananalangin ka, Lord, ganito po, Lord, tapos merong, Lord, di ba? Pag nananalangin ka, merong gustong may iba-ibang problema, nananalangin ka nga para mawala yung anxiety mo, para alam mo merong bibigyan na solusyon ng Diyos, merong bibigyan talagang sagot ang Diyos. Pero meron ka pang dahat, Lord, paano ka sasagot? Lord, pwede bang ganito ka sumagot sa aking panalangin? Parang, di ba, nakikita niyo po, kaya nga trust, perfect peace, yung pong buong pagtitiwala sa Diyos. Bahala na ang Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga pangailangan. Kaya nga po, yun pala ang solusyon para po yung anxiety talagang papalitan niya ng kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Ito po, remember po, meron po isang leader ng synagogue. Pagkatapos pong umahon ni Jesus sa boat, doon sa dalampasigan, meron po isang, si Jairus, remember Jairus, alam po natin yung kwento. Lumuhod kagad si Jairus sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Ang aking anak, sabi niya, ay may sakit, mamamatay siya. Pwede bang puntahan mo siya para siya ay gumaling? So, kaagad-agad, sumama ang ating Panginoon kay Jairus. Dito po natin makikita, ito pong trust. Kaya nga po trust niya, you will keep in perfect peace all who trust in you. Buong-buo, kaya nga po, pinuntahan ni Jairus si Jesus dahil meron siyang pagtitiwala. Narinig na ni Jairus, nalaman na ni Jairus na talagang si Kristo yung nagpapagaling, gumagawa ng mga himala. Kaya nga, nagtiwala siyang buong-buo. Paano po natin ito malalaman? Sa patuloy po ng kwento, makikita po natin. Paano po natin malalaman na si Jairus ay talagang buong-buo ang tiwala niya sa Panginoon? So, sumama si Jesus and many crowds, marami pong tao doon.
Habang papunta, ang ating Panginoon kasama si Jairus sa kanyang bahay dahil may sakit ang kanyang anak, malapit nang mamatay yung anak ni Jairus. Alam po natin yung kwento, remember? Meron pong isang babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. At dun sa mga naunang talata na masusumpungan po sa Mark 5, ang sabi ng kasaysayan, yung pong babaeng sabi po niya dahil 12 years na siyang inaagasan ng dugo, marami na siyang doktor na pinunahan pero hindi pa rin siya gumagaling. Ang sabi po niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Ito po, isa pa pong pagtitiwala ang makikita po natin dito po sa babaeng na agasan ng dugo. Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. True enough, nahawakan po niya at bigla siyang gumaling. Naramdaman po niya ang kapangyarihan ng kagalingan sa kanyang katawan. At habang pong naglalakad, madaming tao, remember po, sinong humawak sa akin? Di ba? Ang sabi na po, who touched me? Ang sabi po, to get a touch from the Lord is so real. To get a touch from, and you know, yami po mga tuwa, balo nila rin. The Lord is so real. If we draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Yan po ang pagtitiwala ng babae ito. Tapos, who touched me? Di ba sabi po ng mga disciple, kung lalagyan natin sa ating panahon ngayon, Lord, alam mo naman karakal na rin tao, puta nga kutang mo, karakal tatalan kaya ka, dami humawak. Tapos tatanong mo, sinong humawak sa'yo? Hindi po ganun pagkasabi niya. Ano lang natin, parang ganun kung sa ating panahon, siguro ngayon, who touched me? Pero yun ang sinabi ng mga disciples. Ang daming mga tao dito, tapos tatanong mo kung sino ang humawak sa'yo. So, makita po natin yung senaryo. Patay, andun si Jairus, kasama ni Jesus, naglalakad, tapos biglang tumigil si Jesus. Sino humawak sa akin? Tapos, ang tagal eh. Sino sa inyo? Di ba? Hindi na nakatiis yung babae. Ako po, inamin niya. Na siya. Tapos, nag-usap pa sila. Di ba? Na-delay na naman yung pagpunta na sa kanya. Nag-usap pa sila. Magaling ka na. Sabi na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito po talagang makikita ang pagtitiwala ni Jairus. Hindi po nag-complain. Lord, bayaan mo na muna yan. Mamamatay na yung anak ko. Mamamatay. Mamaya. Di ba? Hindi naman sinabi ni Jairus, mamaya na yan. Pero, kaya nga, nandun yung pagtitiwala. Hindi pa sila tapos mag-usap ng babae. Dito po sa 35-36. While he was still speaking, nag-uusap pa sila. There came from the ruler's house some who said, wala na, dedo na ang iyong anak. Huwag mo nang istorbohin. Your daughter is dead. Fear and hopelessness crossed in. Supposedly, talagang siguro panandaliang, ito na nga ba sinasabi? Ito kasi babae ito, minuna ako kaya. Yung ganun ba? Yan tuloy, namatay yung aking anak. Pero, narinig, ganito po katindi. Kagaling ang ating Panginoon. Narinig po ng Panginoon, sabi ng mga, nagbalitang ito, ang sabi lang po ng Panginoon kay Jairus, but Jesus interrupts the panic with just 2 words. Do not fear. Do not fear. Only believe. Patuloy pong nagtiwala. Alam natin si Jairus, do not fear, only believe. Yung pong prayer in action, yung pong anxiety locks your mind on the report. Kung talagang hindi po, kung nawalan ng pagtitiwala si Jairus, anxiety will lock his mind on the report. It's over, it's too late. Pero ito po, prayer refocuses your mind on the responder. Kanino po? Jesus. When fear says, siguro po tayo, pag sinasabi po ng takot, says, give up. Give up, sabi po ng fear.
ang Diyos po ang nagsasabing, prayer pulls your eyes back to God. Prayer pulls your eyes back to God, and peace comes through trust. Peace comes through trust. Yung pong sa ating pong, di ba, sa mga problema po natin, sa mga karamdaman, wala na tayong magagawa dyan, sabi ng mga doktor. Ipagpasa Diyos na lang natin. Ginawa din pang last resort. Ipagpasa Diyos na lang natin. Di ba yung pong meron tayong mga naririnig na mga ganito. Kaya nga, pag ganun pong naririnig natin, lalo tayong lalo kang mga tao, wala na. Pero yung pong pananalangin, ibabalik po yan, yung ating pagtitiwala sa kapangyarihan. Sa makapangyarihan, dakilang Diyos. Dahil siya po ang nagsabi, anxiety hears the bad news. Prayer hears Jesus about it. Amen? Anxiety hears the bad news, pero yung pong prayer hears Jesus above it. Amen. Amen. At dito po sa kwentong po ito, alam natin ang kasaysayan ng punta po ang ating Panginoon doon. Dito po sa ating binasa, when Jairus gets the worst possible, kanyang anak ay namatay, hindi po siya nawalan ng pagtitiwala, yung pong anxiety, hindi niya hinayang talagang kainin siya ng anxiety. And true enough, alam po natin, nang dumating si Jesus, maraming mga tao nag-iiyakan na. Andun siguro yung mga crying ladies, na yung mga upahang crying ladies. Iyakan, of course, meron namatay, iyakan. Pero alam po natin, dun sa kasaysayan, nang pumunta si Jesus, pinaalis lahat. Yung natira lamang sa kanyang kasama, yung kanyang inner circle, yung mga matitindi sa pananampalataya, si Peter, James, and John. Remember? Talagang radical po ang mga to. Si Peter, Lord, over my dead body. Di ba? Tapos, yung kanyang pagka-radical, remember nung ina-arrest na si Jesus, yung pong isang sundalo, namila ko kasi, di ba, inalisan niyang tenga. Trivia lang, naalala ko, paano kaya niya inalis yung tenga niya? Yung kanya sigurong espada. Chuk, mukha na. I believe, ito lang, sa akin lang. I believe, nung talagang, tapos kinuha ni Peter ng espada. Talagang papatay niya yung sundalo. Siguro lang, nakailag lang yung sundalo. Habang ginaganyan, siguro yung sundalo na, may akwahe lang kayong balagbog. Sa akin lang yun. Wala po sa Bible yun. Pero kasi nga, paano naman yung, di ba, bagya-bagya, kukunin ko lang yung tenga mo. Hindi nang pwedeng ganun, di ba? So, may conclusion lang. Anyway, puta yung parayo tayo. Balik tayo dito. Di ba yung pong dalawa, si James and John, nung pumupunta si Jesus, pumunta ng Samaritan village, tapos hindi siya welcome doon, nagalit yung dalawa. Lord, magpagipata ng api! Gusto niyo bang magpadala tayo ng apoy sa... Ganito po ka-radical. Dito po yung mga inner circle niya. Sila po yung nakasama niya doon sa Transfiguration, doon sa Prayer of Gethsemane. Kaya nga po sila nakasama, pinalis po. Sabi nga ni Jesus, matutudya mo, natutulog lang siya. Nung sinabi ni Jesus, ito mo mga crying ladies na nag-iyakan, nung sinabi, nandun po sa, tutuloy niyo yung talata, doon sa hanggang verse 42, nandun po sa talata, yung pong mga crying ladies, biglang nagtawanan. Matutudya ka, may atyanin, nandun niya pa, mga gana kami pini. Huwag yan, may bakaili lang. Ano kayang, kung ano ka sa senaryo nun, di ba, pat ikaw rin matatawa, kanina lang, nag-iyakan ng mga ito. Pero, long story short, inawakan lang ni little girl, Tabitha, sabi po ni Jesus, at nabuhay na muli ang namatay na bata. Ganyan po ang Diyos! Kahit po patay na yung ating mga problema, bubuhayin po ng Diyos, tutugunin ng Diyos ang ating mga pananalangin. Amen! Don't let anxiety pull you down! Magtiwala po tayo sa Diyos. Diyos na po ang bahala. Amen! Praise the Lord! At pag dito pong prayer brings peace in times of anxiety because prayer releases your burden. Kaya nga,
burden yung, di ba, anxiety, pag tayo nanalangin, alam nating nagtiwala tayo sa Diyos, yung pong burden natin. It releases our burden. Dahil pag it releases our burden, because we are bringing our burden sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Burdens, saan po natin ibibigay? Burdens are lifted at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Ah! Amen. Ipagal to. Titandan mo. Ipagal umagan to. Sandali lang po. Praise the Lord. May talaga pong yung ating buhay. Days are filled with sorrow and cares. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Malapit na malapit, laging malapit po ang ating dakilang Diyos when prayer, because prayer will release our burden. Prayer is where you hand God what's too heavy for you. Talagang yung mga prayer is where you hand God what's too heavy for you. Bibigay natin sa Diyos ang lahat ng sobrang bigat because anxiety feels like carrying bricks. Prayer is laying them down. Talagang, kunyari, mabigat na, bibigat na. Pwede sabi, ay kaya na mo, kunyari lang mabigat. Ano kayang mabigat dito? Kaya ko kaya to? Ay puta, masira yun. No, the point is, di ba, yung tatal lang ko na kasi din, binili kayo pa. Di ba? Kunyari, bibigay mo prayer, bigay mo na sa Diyos. Di ba? Pag binigay mo na, wow! Magaganan ka dahil nasa Diyos na lahat. Bahala na ang Diyos sa ating mga kabigatan. Iyan po ang sinasabi ng ating, give all your worries and cares to God. Give all your worries, all, hindi ilan, lahat po. And because He cares for you. Yung pong ICU, hindi po yung ICU sa hospital. Pag sinabi po natin ICU, sabi po ng Jesus, I care for you! Iyan po yung ICU sa ating pong mga pinag-usapan ngayon. Because God says, He cares for you. I cares for you. Nasa, ano po ito sa Old Testament? Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. All, give your burdens to the Lord and He will take care of you. Hindi po ayaan ng Diyos. He will not permit the godly to slip and fall. Hindi po ayaan ng Diyos na mahulog ang bawat isa nagtitiwala sa Kanya. Yung pong 1 Peter tsaka sa Psalms, isa lang po ang ibig sabihin talaga niyan. Wala po tayong ititira lahat ng ating mga alalahanin. Kasi pag meron kang ititira, madadagdagan yan. Kaya nga't ibigay na lahat. Give it all. Give it all to Jesus. Give them all. Give them all to Jesus. Patay pakanta na ako naman eh. Give them all. Give them. Prayer is not pretending. Ito po na. Prayer is not pretending. Burden isn't real. It's moving the burden from your back to His. Kaya nga po, kukunin ko lang po muli eh. Pero hindi po ibig sabihin na pag binigay mo na kasi sa Diyos, wag mo na kukunin uli. Wag mo na kaya binigay mo na nga sa Kanya. Binigay mo sa Kanya, tapos kukunin mo uli. Kasi ito yung kukunin mo uli, ikaw pang gagawa ng paraan, mag-iisip ng paraan. Bigay mo muna sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng wisdom sa atin. If you lack wisdom, ask God, James 1:5. At bibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon para po matugunan. Mabigyan po tayo ng tunay na kapayapaan dito po sa ating mga worries and anxieties. Give them all to Jesus.
So prayer, ulitin po natin, is not pretending the burden isn't real. It's moving the burden from your back to his. Di ba? Kanino po tayo pupunta? Pag mayroong mga problema, marami tayong narinig, kaya siguro tayo noon, punta tayo kagad kay Bombay. Pero kaya apakipos ni Pastor Manny, yung sa kanya pa, babalo na mo rin nga, umamamay yung listro, pipuntang kita, yung 20-20 mo, yung daw mo. Di ba? Anyway, di ba? O kaya, punta ka agad kay... Sabi nga ni Pastor Manny kagabi, when you are in trouble, when we are in trouble, go to the throne, not to your phone. Yung sino kayong tatagawan? Pare. Di ba meron ka tatawagan kaagad? Yung sino tinatawagan mo. Kaya nga po, sabi ni Pastor Manny kagabi, when you are in trouble, go to the throne first, not to your phone. Unahin muna ang Diyos, at ang Diyos ang magbigay po ng wisdom sa katugunan po ng ating mga panalangin. Amen. Give your burden to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly, the righteous, tayo po ito, godly, the righteous, to sleep and fall. Kaya nga po, kanino po tayo lalapit? Ito po, sa Matthew 11:28-30. Then Jesus said, come to me. Kay Jesus kaagad come to me, all you are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Di ba meron pong awit siya, Basil Valdez? He said, Basil Valdez, lift up your hands to God, and He will show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Bata siya And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Come to me, all you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Come, pray, and trade your weight for His rest. I remember many years ago when I was still working dito po sa aming factory making furnitures, we had so many problems. Production, most importantly, finances po. And dahil po sa pag-alala, nagkaroon ako ng matinding karamdaman. Nahilo, masusuka, hindi mo maintindihan because of anxiety. Nagkaroon po ako ng tawag na herpes zoster. Yung merong pultik-pultik dito talagang, kaya pala mahilo. 3 days po, 3 days. Nawala lang po yun nung talagang pinagkatiwala ako sa Diyos. Come to me, all you are weary and are heavy laden. Doon pa lang ako gumaling. Doon po sa karamdamang dinanas ko many years ago. Come to me, all you are weary and are heavy laden. Ano po kaya ang inyong mga alalahanin ngayon? Huwag po nating hayaan, hilahin po tayo, pababa ng anxiety, ng worry.
come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Amen. Always remember what happened to the cross. Remember po, binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, Kristo Jesus. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Prayer brings peace in times of anxiety. Prayer, because prayer reminds you are not alone. You are, ito po, pag nanalayan ka, alam mo, meron kang kasama. Meron kang lalapitan. Our Father who art in heaven. Pag nanalayan ka, of course, hindi mo na yung pinag-aralan natin, di ba, yung pananalangin, hindi lang laging penge, Lord, pahingi noon, Panginoon, di ba? Kaya nga, pag ganun palagi, ang nagiging panalangin, Lord, penge noon, Lord, penge noon. Hindi ganun ang hindi lang po of course, sinasabi natin sa Diyos ang panalangin. Pero bago po tayo manalangin, di ba? Our Father, worship who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Unahin po natin ang worship and then susunod po, pray with thanksgiving na may pasasalamat. Prayer brings His presence into your fear. Prayer brings His presence into your fear. Ito po ang sabi ng Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you. Ito pala yun. Prayer brings His presence into your fear because the Lord Himself goes before you and He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Kayo budang kayo po. Ang sarap-sarap po talaga ng mga salita ng Diyos. Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ito po ang habilin ni Moses kay Joshua nung inilipat na po ni Moses kay Joshua ang pangangasiwa, talagang di ba, paglilid sa Israelites people. Alam po natin by this time siguro nasa more than 3 million na po itong pangunahan ni Joshua. Kaya nga sabi ni Moses, bakit po sinabi ni Moses itong do not be afraid, do not be discouraged? Because si Moses po, naranasan na niya kung paano tumugon ang Diyos sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang paglalakbay. Nakita na po ni Moses ang kapangyarihan ng Diyos sa buong Israelites people. Kaya nga, huwag ka nang matakot, Joshua. Noon, di ba, ang Diyos ay talagang, di ba, fire? Ano ba tawag sa fire? Burning bush? Hindi. Doon sa ano yun eh. Pillar of fire. Tapos pillar of clouds sa umaga, di ba? Ang dami nang nakita ng kapangyarihan ng Diyos. Yung pagkain, karne, tinapay, tubig, unlimited. Nakita na ni Moses. Kaya sinasabi niya kay Moses, huwag ka nang matakot. Alam ko, kasama mo ang Diyos kung paano niya tayo sinamahan nang tayo umalis doon sa bayan ng Ehipto. Ganito po ang habilin. Kaya nga, naulit po ito sa Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God says, never will I leave you. Never will I forsake you. So, buong-buo, with confidence, so we say with confidence. Say, we say with confidence. Amen. Ano pa ang kayang gawin ng tao sa atin kung tayo nasa kamay, hawak tayo ng ating Panginoon? Amen. Hindi po tayo matatakot. Hallelujah. Anxiety says you are all alone. Pag tayo po talagang, di ba, yung ating pinag-usapan kaninang opening po natin, yung pong anxiety, sasabihin niya, you are all alone. Pero prayer, pag tayo pinalangin, God says with you. Prayer says, God is with you. God is with you. Amen. Bakit po? Mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, una siyang nagmahal sa atin. Kaya nga, binabalik lang natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa Kanya. Di ba? Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first
love me. Sige nga. Oh, how I, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Amen. Hallelujah. Because He first loved us. Siya po ang unang namahal sa atin. Dahil siya ang unang nagmahal sa atin, lagi po siyang nandiyan kasama natin ng Diyos. Sa ating mga problema, sa ating mga anxiety, siya po ang katugunan sa lahat ng mga yan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him. For He acknowledges my name because He first loved me. Babalik po natin ang pag-ibig. Love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Amen. Praise the Lord. And tuloy po natin. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life. With long life. He answers. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. And show him my salvation. Ganito po, kamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Basta yung pong nauna kasi dito, He who dwells, ito po ang hinihinin ng Diyos muna. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Sa verse 1 po. Kaya nga po, when we dwell in the shelter of the Most High, will rest in the shadow of the Almighty because He loves me. Ito po yan. Says the Lord, I will rescue him, protect him, for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Anxiety whispers, you're on your own. Prayer answers back, I'm with you in trouble. Tumawag ka lang, you call. He answers, you are not alone. You're not alone. Diba? Yung pong ating hotline, ano ba yung ating hotline? Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you. Tumawag lang po tayo sa Diyos. Hinihintay lang po niya ang ating pagtawag. Hanggat hindi po tayo ito. Kaya nga hindi po automatic eh. Hinihintay po lagi ng Diyos ang ating pagtawag, ang ating pagtitiwala sa Kanya. At pag tayo tumawag, hindi po mamamali ang salita ng Diyos. Call to me and I will answer you. Hindi lang po siya basta tutugon. Ipakikita pa niya yung mga kamanghamanghang bagay hindi pa natin nakita sa ating mga buhay. Call to me, I will answer you, and I will tell you great and unsearchable things you do not know. Amen. To him who is able to do immeasurably, Ephesians 3:20, to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. More than all we ask or imagine. Ganito po katindi ang Diyos. Pag tayo po, inihintay lang ng Diyos ang ating pagtawag sa Kanya. Ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sa pamamagitan po, sa paraan niya, pamamagitan po ng pananalangin. Prayer reminds you, you're not alone. Di ba meron pong kwento? Si Elisha, protege po siya ni Elijah. Yung pong nung mawala na si Elijah, inilipat po ni Elijah, double portion pa ang ibinigay na power kay Elisha. Ang kwento po dito sa 2 King, yung pong king po ng Aram, tuwing meron siyang plano atakihin yung Israel people, nalalaman po kagad ni Elisha dahil po sa kapangyarihan binigay ng Diyos sa kanya. Tapos, wawarningan po niya yung mga Israelites na huwag silang dumaan kung saan mag-aambush din po sila. Tapos itong king of Aram, merong rat dito nga. Sinong rat sa atin? Hindi dagis na yung, ano ba yung rat? Bali nito? Yung merong traitor, yan.
Sino traidor dito? Tapos, sabi ng mga alalay ng Panginoon, wala pong traidor. Yung pong isang propeta, si Elisha, lahat po ng inyong sinasabi naririnig niya. Tapos, binabalita, kaya nakakaiwas yung mga Israelite, hindi na sila naambos. Ganun ba? Ganun ba? Sabi ni. Ganun ba talaga? Na-excite lang ako. Ganun ba? Siyempre, sasabihin ba ng hari? Ganun ba? O sige. Siyempre, galit siya, no? Ganun ba? Pinatawag niya lahat yung kanyang maraming army. Puntahan natin yan. Can you imagine, buong army, linusob si Elisha tsaka yung isang servant. Tapos, napuntahan nga, nakugkob, saan ba yung, sa Dotan, nandun sa Dotan, lugar ng Dotan, si Elisha tsaka yung kanyang, dalawa lang sila, buong army. Kaya nga, dito na po natakot yung servant ni Elisha. Nakita po niya yung buong army. Siguro kahit dalawa lang magigit na sundalo, kayang-kaya si Elisha tsaka yung servant. Pero buong army, dahil siguro alam ng hari na talagang merong power behind Elisha. Meron naman talaga. Kaya nga, para po mawala yung anxiety ng servant ni Elisha, Lord, sabi po niya, simpleng panalangin, Lord, buksan mo ang kanyang mga mata. Sabi kasi ni Elisha, mas marami, huwag kang mag-alala dyan sa dami niya, mas marami yung ating mga sundalo. Mas marami sila, sabi ni Elisha. Tapos, panalangin na Elisha, Lord, open his eyes. Basahin po natin, when the servant of the man of God got up early the next morning and went outside, there were troops, ito po yung sinasabi natin, troops, horses, chariots everywhere. Oh, sir, what will we do? Ang sabi po ng servant, matita na kanyan. Kalakal na rin sundalo. Sabi po, ano lang po, dramatizing lang yun. Pero maybe, kasi ito, says, diba? Oh, sir, what will we do now? The young man cried to Elisha. Sabi po ni Elisha, don't be afraid. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Pag meron pong mga problema, nakapalibot tayo ng problema, do not be afraid. Do not be afraid, only believe. Elisha told him, for there are more on our side than on theirs. Ito po, then Elisha prayed, O Lord, open his eyes and let him see. Kasimpleng panalangin. Siguro po, sa congregational prayer, hindi na pahabahan, hindi na pagandahan. Pero pag personal, talaga pong mahaba yung pananalangin. Talagang nakikipag-fellowship ka sa Diyos. Pero ito lang po, sinabi ng Lord, open his eyes. Yun lang panalangin ni Elisha. At the Lord opened the young man's eyes, and when he looked up, ito po, nakita po niya, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Ganito po, pag tayo po'y dumulog sa Diyos, pagkikita po ng Diyos na mas marami po, yung pong problema natin, mas malaki po ang Diyos! Gaano makalaki ang ating mga problema, mas malaki ang Diyos sa ating mga problema! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. You're never outnumbered. You're never outnumbered when God is with you. We will never be outnumbered. Kasama po natin ang ating Diyos. So ulitin ko lang po, ang tanong sa bawat isa po sa atin ngayong umaga. Gaya nga na ating pinag-aralan, marahil, di po natin maiwasan. Meron pong mga darating ng mga problema, mga worries, mga anxieties, mga hinihintay pa natin yung healing, yung tugon sa ating mga pananalangin, katugunan sa mga problema, mga kalungkutan, karamdaman, iba't ibang uri ng pangailangan. Ang sabi po ng ating pinag-aralan, just go back. Dito po sa ating pinag-aralan, prayer brings peace in times of anxiety.
So, kung meron pong mga pagkakataon talagang gusto na tayong hilahin, pababa ng anxieties, ng mga worries, balikan po natin. Prayer refocuses your mind. Prayer releases your burden. Prayer reminds you're not alone. Gaya po natin sinabi kanina, sa mga ganito pong mga pagkakataon, we will never let the devil came to kill, steal, and destroy. We will never let that happen because Jesus came to bring us life, hindi lang life, abundant life. Bakit po? We can always go back. Lagi po nating alalahanin. Always go back to what happened to the cross. Remember, Romans 8:32, kung ibinigay ng Diyos ang kanyang, when God gave His one and only Son, what more ang hindi po niya kayang ibigay? We only have, always bring prayer. Prayer brings peace in times of anxiety, refocuses our mind, releases our burden, and brings you're not alone. Sa mga problema po ito, gaya po ng eagle, gaya po ng isang agila, tayo po'y umangat po sa taas ng ating mga problema!